Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-24 na kabanata ng unang aklat ng Biblia. Ito po yung aklat ng Genesis. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Lord, salamat po sapagkat ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang aming pagnilay-nilayan ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, nabuksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, maging aming mga puso't kaisipan, Panginoon, upang kayo po ang aming lubos makilala, Panginoon, at maparangalan sa espiritu at katotohanan. Dalangin namin na ang pagkatuto, ang paglalim sa iyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1, matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Verse 2, sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka, sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Una po sabi dito, matandang-matanda na si Abraham, no? Alam po natin na ilang taon siya nung ibinigay ni Lord sa kanya si Isaac, ano po. And then makikita natin pinagpalang mabuti siya ng Panginoon. Yung pagpapala ng Panginoon po, hindi po siya pagpapala na kagaya lang ng iniisip natin na parang hindi siya dumaan sa kung anumang pagsubok or hirap ng buhay. Kung matatandaan po natin, pag binalikan natin yung buhay ni Abraham, maraming test ang nangyari sa kanya, ano po. At kung bakit siya napagpalang mabuti ng Panginoon, kasi nga po makikita natin kung paano siya naging tapat sa Panginoon. Tapat, hindi ibig sabihin na hindi siya nagkamali. Marami siyang pagkakamali. Nagsinungaling din siya, di ba? Nagduda rin siya kay Lord, pero still nakita dito na napagtagumpayan niya yung mga kahinaang iyon. Kaya naman talaga, pagkatapos ng kahinaan, talaga yung pagpapala ng Panginoon ay patuloy niya pa rin pong ipinuprovide. Sinabi niya sa kanyang matandang alipin, yung kanyang matandang alipin po dito ay, ang sabi ng mga scholar, may possibility na ito si Eliezer. Kaya kung matatandaan po natin nung panahon na kinausap siya ng Panginoon, no, sabi niya, Lord, wala naman akong anak Sabi niya sa chapter 15, wala po akong anak, ang tanging makakapagmana lang ng aking mga kayamanan ay si Eliezer, no, yung aking household, yung aking yung aking katiwala, yung aking katiwala, no? Sabi niya, so, dito po, dahil sa tagal ng kasama niya ito yung matandang pinagkakatiwalaan niya ngayon ng kanyang mga kayamanan. Talaga naman po, di ba, pag tumatagal sa atin yung kasama natin, nakasama natin siya, hindi lang sa hirap, hindi lang sa ginhawa, hindi lang sa kabiguan, no? Hindi lang sa tagumpay. Yan talaga yung pinaka tinitreasure natin, kasi alam natin na anumang maging sitwasyon, mananatili sila. And sa buhay po ni Abraham, may isang tao, no, na kanyang pinagkatiwalaang mainam. Ito po si Eliezer. Ayan. And then sabi po niya dito, sumumpa ka sa pangalan ng Panginoon, no? Sabi niya dito na hindi ka sa Kanaan kukuha, no, ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Bakit nga po ba na very concerned si Abraham na hindi makapangasawa ng taga-Kanaan si Isaac? Una po, kung ang babasihan natin ang mga Canaanite, marami silang mga practices, marami silang mga ginagawang pagsamba, pero hindi sa tunay na Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan. At alam po natin na ito ay nakakahawa to, nakaka-influence ito, no? Kaya, ito po yung isa sa iingatan ni Abraham. Sabi niya pa po dito, sumumpa ka sa pangalan sa akin, sa pangalan ni Yahweh. At ang sabi niya po dito ay, sabi niya, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, yan, at manumpa ka. Bakit ba yung kamay kailangan ilagay pa sa pagitan ng hita ni Abraham? No,
maybe kasi yung sa pagitan ni Abraham is kasi nandun yung Abrahamic covenant, no? Yung merong covenant si Lord sa pamamagitan po noon ng circumcision, yung pagtutuli. And yun po, alam po yon ng mga kasama ni Abraham, hindi lang po yung mga kalahi niya, even yung mga alipin niya po na hindi naman nila kalahi, pero kasi kasama sila ng sambahayan ni Abraham, kaya kahit sila po ay tinuli din. So napaka-remarkable, napaka-meaningful po nung covenant na yon ng Diyos kay Abraham, yung sa pagtutuli po niya, no? Kaya malamang na kumbaga parang ating ina-assume na yun yung reason kung bakit doon niya pinapalagay, kasi alam ni Abraham, na alam ni Eliezer na yun po ay covenant ng Diyos kay Abraham. So parang nanunumpa siya hindi lang kay Abraham kundi sa Panginoon. At isa pa rin po is, kung matatandaan natin yung circumcision, meron din siyang ganap, meron din siyang gamit about sa production o sa reproduction ng tao, ano po. So isa po 'yon sa tinitingnan natin dito na magandang dahilan, ano po. Ayan. So sabi dito, pumunta ka sa bayan kong tinubuan, pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. So noon po kasi, kapag ang napangasawa is kalahi mismo, talaga, lalo na, kumbaga, nasa linya sila ng pamilya na, kumbaga talagang sumasampalataya sa Panginoon. So, 'di ba, parang kahit naman sa panahon natin ngayon, kapag ang mga magulang ay merong, ang kanilang relihiyon ay talagang very conservative, ang gusto nila, ang mapapangasawa ng anak nila, nandun din, no? Yun din yung same yung pananampalataya, same yung mga ginagawa, yung mga practices, yung values, ganyan. So, ganun din po, no? Kasi kung halimbawa ang mapapangasawa ni Isaac ay ibang lahi or iba ang kanilang practices at mga paniniwala, then hindi makakasigurado na yun pa rin yung madadala niyang pananampalataya, no? As magulang, alam mo na ang iyong tinitindigang pananampalataya ay totoo at ang iyong Diyos na pinaglilingkuran ay totoo, hindi ka papayag na yung anak mo maiiba siya ng landas at mapapahamak siya. So I think yun po talaga yung pinaka main reason ni Abraham kung bakit, no, nais niya na yung kanyang anak ay magkaroon ng mapapangasawang hindi po sa lahi ng mga Canaanite. Yan. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin ko doon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. So, siyempre po, meron siyang instruction, no? And nakakatuwa na ang isang katiwala niya ay hindi lang basta susunod lang siya ng hindi nagtatanong. Kumbaga talagang kinaklaro niya po kung ano talaga yung gustong mangyari ni Abraham. And then sabi dito, linisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh. Ang Diyos ng kalangitan, nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Ayan, so talagang ganon katindi po ang pagtitiwala ni Abraham sa pangako ng Panginoon. Verse 8, sabi dito ngayon, kung ayaw sumama ng mapipiliin mo, wala ka ng pananagutan sa akin, ngunit huwag mong papupuntahin doon ng aking anak. Kaya't inilagay nga ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Verse 10, naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming pangregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod ng tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon. Ang tubig ay naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umikib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham.
Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po ay makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping sa Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. So makikita po natin dito, no, mayaman talaga si Abraham kung saan marami talaga siyang mga ari-arian, no, na dinala ni Eliezer. At makikita rin po natin dito sa binasa natin na talagang sumunod si Eliezer sa utos ng kanyang Panginoon na si Abraham. Makikita rin po natin na kung paano namumuhay si Abraham ay talagang i-imitate ni Eliezer o ng kanyang katiwala, kasi nga po makikita natin, no, even yung pananalangin ay nakuha niya rin, no. Kaya kung ano po yung magiging buhay natin, paano po tayo namumuhay, paano po tayo nagbe-behave, ay yan po ay gagayahin po ng mga tao na tumitingin po sa atin, no. Kaya tingnan nyo po, even yung alipin ni Abraham, makikita natin na natuto siyang manalangin sa Panginoon. And then makikita po natin dito, sabi niya dito, yung pagdating ng ganong hapon, yung mga babae ay nagdadala ng mga hayop. So ibig sabihin po, nung panahon ng nila Abraham, ang mga trabaho ng mga babae ay shepherd, ano po. Kasi makikita natin dito na sila yung nagpapainom at nagpapakain o nagpapainom at nagpapastol ng mga hayop. Makikita rin po natin dito na humingi ng sign si Eliezer, no? Alam nyo po, napakahirap humingi ng sign, lalo't higit kapag ang hinihingi mong sign ay related talaga doon siya sa desire na gusto mong mangyari, no? Kasi ang kaaway, is like a roaring lion na gagawa at gagawa yan ng kaparaanan. So, paano ba natin malalaman na yung sign na yung nangyayari is according dun, or yung sign na hiningi natin na nangyayari is talagang kalooban ni Lord, o baka naman yan ay gawa ng kaaway. Kaya maging maingat po tayo, no? But here, makikita natin na nangyari, no, yung sign na hinihingi po ng katiwala ni Eliezer sa Panginoon ay eksaktong-eksakto doon sa nangyari. Ayan. So, makikita po natin yan dito, no, na hindi po dito concern si Eliezer kung ano yung magiging itsura ng babae. Ang sinasabi niya po lang dito is kung sino yung gagawa ng hinihingi niya sa Panginoon. Kaya, kumbaga po, talagang huli na lang yan, no? Huli na lang yung outside appearance. Ang unang-una talaga is yung kalooban. Ayan po yung makikita po natin. Verse 15, hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasanabanga ng tubig. Siya ay anak ni Betuel, na apo ni Melka, na asawa ni Nahor, na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakalanda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ng kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makiinom?" "Aba, opo," sagot ng babae, at inilalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin ang iyong mga melyo hanggang gusto nila." Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmamasdan ng alipin ang dalaga at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Ayan, so may mga ganung time, no, na hindi pa tayo natatapos ng hihingi natin, pero nandyan na yung mga signs, no, parang natutupad na, nangyayari na. And there are times na nangyayari na yun, nagko-question pa tayo na ito na kaya? Totoo na kaya to? Yan. Kasi nga, kumbaga, even tayo, na-amaze tayo dun sa mga pangyayari. Then, matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ang alipin ang dala niyang mamahaling singsing.
at 2 pulseras na pawang dantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos nito ay tinanong niya, sino bang iyong mga magulang? Mari ka ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi? Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Bethuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Pagkarinig niya, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Alam niyo po, dito makikita natin yung Panginoon. Never niya talagang ipapahiya yung kanyang anak, no? Never niyang ipapahiya yung kanyang lingkod. Kaya kapag tayo po ay nagpapatotoo, or kapag tayo po ay nagbibigay ng mga instruction sa ibang tao, no po, patutunayan ng Panginoon, lalo tama yung puso natin, tama yung nasa kalooban tayo ng Panginoon, yung mga bagay na kung paano niya sa atin ay pinapakita at itinuturo. Mapapatunayan po ito ng mga taong nakikinig sa atin, no, sa pamamagitan po ng pagtupad ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot na ipahayag kung ano yung kalooban ng Diyos, kasi po never niyang ilalagay ang kanyang mga anak sa kahihiyan. So ito po yung nangyari dito kay Abraham. Talagang sabi niya, grabe, napakabuti ng Panginoon ng aking Panginoong si Abraham. Ayan, tapos sabi dito, nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebecca ay may mga kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa batong kinaroroonan ng lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang singsing at ang mga pulseras na suot nito, nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, bakit nandyan pa po kayo sa labas? Tayo na po sa amin. Lalaking pinagpala ni Yahweh, nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ang mga hayop. Ang alipin naman, binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. So, yan, dito po makikita natin, tayo ba pag inutusan, kain muna? Hindi muna natin gagawin yung ating misyon. So, dito makikita natin kay Eliezer doon sa kanyang alipin na mission muna bago kumain, o mission muna bago yung sarili. Napakaganda po nung storya, no, na kumbaga ito po ay gabay natin sa ating pamumuhay, no, bago tayo mag-demand, bago tayo tumanggap ng pagpapala sa Panginoon, no. Kaya siguraduhin po natin din na pinagampanan natin yung ating tungkulin, yung ating mission. 34. Ganito ang salaysay niya, ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sarah ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanyang kayamanan. So, mapapansin po talaga natin dito kapag tayo nga ay nag-matchmaker, no? Parang lahat ng sasabihin mo, puro maganda. Though, dito sa position po ni Eliezer, totoo yung kanyang lahat ng sinasabi. And isa pong makikita din natin dito, yung mga nangyayari sa buhay natin, isa po siyang magandang halimbawa, no, isang maganda siyang encouragement sa ibang tao. Kaya dito makikita natin, no, yung tawang masasabi talaga ni Eliezer, hindi siya exaggeration, no, kundi talagang nakita niya na ito yung nangyari, kung paanong pinagpala ng Panginoon. Kumbaga itinetestify niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng kanyang amo. Ayan po. Then sabi dito, ako po ay pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito.
Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama, ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Yan po ang utos sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. So, ito po ay paglalahad ni Eliezer kung ano po yung kanilang kasunduan ni Abraham. And ito ang kagandahan kasi yung paglalahad po dito ni Eliezer ay isa din, ay opener din to dun sa mga nakakarinig na kung saan ay kung hindi pala namin papayagan hindi naman pala nila ipipilit, no? So talagang dito po ang pagsasabi talaga ng tapat ay ang talagang isa ding magandang kaparaanan para mas lalong mangyari yung kalooban ng Panginoon. So dito makikita po natin kapag may inumit ka doon sa utos, no? Or kung meron kang idinagdag, maaring hindi ito maging maganda sa impact nung makakarinig. Pero dito makikita natin dahil kung ano yung sinabi ng kanyang Panginoong si Abraham, yun din yung sinabi niya. Kaya naman talaga mas naging detalyado, mas maging malinaw, at mas magiging convincing po yung mga pag-uusap na tulad nito. Talaga makikita natin dito, no, sa buhay ni Abraham na hindi rin siya naging mahirap ilahad para sa kanyang alipin na si Eliezer, kasi nakita ito mismo ni Eliezer, no, kung paano namuhay si Abraham, paano siya pinagpala ng Panginoon, no. Kumbaga hindi kailangan idikta ni Abraham kung ano yung sasabihin niya, kundi kailangan lang niyang sabihin kung ano yung nakita niya sa buhay ni Abraham. Verse 42, pagdating ko po sa may balon na kanina, ako'y nanalangin ng ganito, Yahweh, o Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito, at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca na pasa ng isang banga, lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya, ako'y painumin, at hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po sa kanya, kanino kang anak? Ang sagot po ay kay Bethuel, na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuutan ng mga pulsera sa braso. Pagkatapos ako'y lumuhod at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga natagpuan ng dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kung sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. So, ayan po. Ito po mga verses na to, paglalahad nun sa kung anong nangyari. And tinitestify niya rin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya, kung paano tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin. Ganon din po ba tayo? Kapag tayo nakakaranas ng kasagutan ng ating mga panalangin sa Panginoon, hindi ba tayo nag-hesitate na ipangalandakan or ibahagi yung katuparan ng mga panalangin natin, no? Kasi po isa pong maganda ito, no, na hindi man sila magbe-benefit dun sa ating naranasan sa pagpapala, pero I know ma-encourage sila na manalangin at magtiwala sa Diyos, kasi ang Diyos ay tumutugon at nakikinig. Sumagot ang mag-amang Bethuel at Laban, dahil ang bagay na ito ay mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. So dahil same yung spirit nila, no, same yung paniniwala. I mean, sabi nga, kumbaga, although sa mga susunod makikita natin na meron din ibang mga Diyos na pinahahalagahan itong mga pamilya ni Abraham, pero naniniwala sila, no, meron silang
seed na kumbaga yung pananampalatayang meron si Abraham ay maaaring nakarating din sa kanila yon, no? So hindi man firm na same yung level ng kanilang pananampalataya, yung pagsama ng Panginoon sa kanila, but still alam nila kung ano yung kayang gawin at ginagawa ng Diyos ni Abraham. And then sabi dito, isama mo si Rebecca pag uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon ayon sa sinabi ni Yahweh. Sa palagay mo ba kung halimbawa yung mapapangasawa ng anak mo ay isang pamilya na kinasisiyahan ng Panginoon, na pinagpapala ng Diyos, na iniingatan ng Panginoon, hindi mo ba ibibigay yung anak mo? Of course, di ba ibibigay natin kasi alam natin na siya yung best at makabubuti sa ating mga anak. And then sabi dito, pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. Yan. So, sana ganun tayo, no? Every time na tinutugon ni Lord yung ating mga hiling, yung ating panalangin, natutupad yung mission natin, dapat laging may sukuling pagsamba, no? At pagkilala kay Lord. At inilabas niya mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukasay, nagpaalam na siya, ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka na ba sa 3 ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Natapos basbasan ng ganito, ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ay magkugi. Wow, dito makikita po natin na kapag niloob ng Panginoon, wala talagang magiging hadlang. And makikita rin po natin na napakahalaga ng blessing ng magulang, no po, pagdating po sa pag-aasawa. At yun po yung ginawa ng nanay ni Rebecca. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Ber Lahai Roy. Nang magtatakip silim siya ay namasyal sa kaparangan at nakita niya may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Sinalaysay ng alipin kay Isaac ang ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Yung pagsuot po ng belo ni Rebecca ay sagisag ng kalinisan, kahinhinan at pagpapasakop. So, ganito na isalubungin ni Rebecca yung lalaki na kanyang mapapangasawa. Kung mapapansin po natin, ito yung I guess the first time na ma-mention ulit si Isaac mula noong nirescue siya ng Diyos doon sa pag-offer ni Abraham. Di ba dapat papatayin ni Abraham si Isaac as an offering? Then nirescue siya ng Panginoon, no? So, ito po yung first mention niya ulit, no? Kung saan talagang makikita natin na dahil sa pagliligtas ng Diyos kay Isaac, no, mula sa kamatayan, after ngayon ay para mag-asawa naman siya, no? Kaya kung mapapansin po ninyo, ito po yung typology ni Jesus na kumbaga na, di ba po, namatay si Jesus and then nung nabuhay siya, no, muli siyang nabuhay, and sa susunod po makikita natin yung kanyang pagbabalik is to meet the bride, no? Yung bride. Sino yung bride ng Panginoon? Tayo po yun, yung church, no? We are the bride of Jesus. Kaya makikita po natin, no, kapag
muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang magiging role niya is a groom. At yung church po, yung kanyang bride. Pakakasalan niya yung kanyang bride. So, dito po makikita natin, nakaka-amaze yung life ni Isaac, no? Which is the typology of Jesus, kung saan makikita natin after death, yung magpag-aasawa naman niya, no? Kung saan ay nakilala niya at ibinigay sa kanya si Rebecca. So, marami tayong makikita, no, sa buhay ni Isaac at ni Rebecca na kahalintulad po ng church, no, at ni Jesus. So, Jesus as a groom and the church as a bride, kung saan talaga naman po na yan po ay mangyayari, no, sa pagdating muli ng ating Panginoon. So, marami din po speculation, nagsasabi, nagsama na lang sila bigla, walang kasal, no. Actually po, dahil yan po ay ang plano ng Panginoon, no? Sila po ay may blessing. Si Rebecca, may blessing siya ng magulang niya, and even si Isaac po may blessing. Yung pagsasama po nila, may blessing po yan ng Panginoon. So, sana po napagpala tayo, no, sa pagbasa ng salita ng Panginoon, kung saan nakita po natin si Jesus, no, paano din siya nare-relate sa ating kalagayan ngayon. Kaya dapat po talaga maging handa tayo, ihanda natin yung ating sarili, no, sapagkat pagdating ng Panginoon, kailangan matagpuan niya yung kanyang bride na malinis, no, na may pagpapasakop sa kanya. Kaya sana po pagpalain tayo ng ating Panginoon na tayong kay Jesus ang papuri.